Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Sunday po ngayon at pagkagising sa umaga, iyakapin ng mahigpit si nanay at si tatay at iparamdam sa kanila ang init ng Family Day. At ngayong umaga, para sa mas masayang family bonding, yayain ang buong mag-anak na sabay-sabay na tuklasin ang mga kaalaman tungkol sa ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon. Araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayon, na makakasama niyo ngayong Sunday, August 4, 2013. Simulan po natin ang umagang ito sa pagbibigay ng recap hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong Linggo. Bago pa man pumasok ang Agosto, may nabuo na namang isang bagyo sa ating bansa. Si Tropical Depression Jolina na may international name na Jebi o Swallow sa Korean language ay nabuo noong July 30 pero saglit lang natin naramdaman ang epekto nito dahil umalis na rin ito ng bansa noong July 31. At bago nga matapos ang weekday ay may isa naman panibagong low pressure area o sama ng panahon na nabuo dyan sa Mindanao. Kahapon naman mga kababayan, nakaranas tayo ng mga pagbaha at mabigat na daloy ng trapiko dito sa Kalakhang, Maynila. Pero paglilinaw ng Pag-asa, mga pag-ulang ito ay hindi dulot ng isang sama ng panahon at bagkus thunderstorms lamang ang mga ito. At ngayon naman dahil naging maulan ang ating madaling araw, alamin po natin ang lagay ng ating panahon. Kasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning po Mr. Mendoza. Good morning Harry at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng NBN Channel 4. Mr. Mendoza, ano namang lagay ng nasabing low pressure area o LPA na ating binabantayan? Tulad po ng ating nakikita dito sa satellite imageries, kanina po ika-4 ng umaga, ito pong low pressure area na ito, dati-rati po ay nasa silangang bahagi ng Mindanao, ngayon po ay nasa vicinity po o malapit po sa Surigao City. Ang kanya pong coordinates, 5.8 degrees north, 125.8 degrees east. I mean to say, 9.8 degrees north, 125.8 degrees east. At ito nga po ay isa ng low pressure area at ito nga po ay inaasahan ding magiging isang ganap na bagyo kapag ito po ay naroon na sa bandang Sulu Sea or West Philippine Sea sa susunod pong mga araw. Ayan po mga kababayan, bantayan nga po natin itong lagay ng low pressure area na nandito po ngayon sa loob ng ating farm. Mr. Mendoza, ilan po sa mga requirements para maituring na bagyo ang isang LPA ay dapat above 27 degrees Celsius ang kanyang sea surface temperature, mababa ang wind shear at maraming warm air mass at iba pa. Mataas po ba yung tsansa na maging bagyo itong nasabing sama ng panahon at nasasatisfy niya ba itong mga requirements na ito? Actually, totoo yun, Harry. Yung mga sinabi mo, requirements yun para mabuo ang isang ganap na low pressure area into a tropical depression. Lalong-lalo na kapag ito nga ay nasa karagatan. Kapag ang low pressure area pong ito ay nadoon na sa West Philippine Sea, malaki po ang tsansa na ito nga po ay mabuo bilang tropical depression. At yung pong mga sinabi mo, yun po ay mga requirements at daragdagan ko pa po yun ng 3. Kinakailangan po, meron po tayong 25 knots or 50 kilometers per hour ang lakas po ng hangin sa palibot kung saan pwedeng mabuo yung tropical depression. And then, dapat meron po tayong abundant moisture present doon po sa lugar na yun, sa karagatan. And then, dapat po meron po tayong deep wind circulation. Ang ibig pong sabihin, yung pong malalakas na hangin sa paligid po na kung saan pwedeng mabuo ang bagyo ay present po sa lugar na yaon. Ang ibig po sabihin, yung mga sinabi mo, Sir Harry, ay mga requirements for the formation of tropical depression or tropical cyclone. Ayan mga kababayan, dagdag kaalaman yan ngayon sa atin, ngayong umaga nga po. At kahapon nga, Mr. Mendoza, kahapon ng hapon at kanina, nakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Mas malakas ito kumpara sa mga nagdaang pag-ulan na normal naman nating nararanasan. Ano po bang sanhi ng mga ito? Normal lang po na ating nararanasan ang ganyang mga panahon kung wala pong weather system na nakakaapekto po sa isang partikular na lugar. Ang dahilan po doon kung bakit nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, dahilan lang po yun ng thunderstorms. Yun po ang katotohanan. Alright mga kababayan, narinig po natin si Mr. Mendoza. Thunderstorms lamang po ang mga pag-ulan na ating nararanasan at hindi dulot yan ng isang sama ng panahon.
At Mr. Mendoza, puntahan po natin, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw ng linggo? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, ito po, ang Kabisayaan po, ang Hilagang Mindanao, ang Caraga at Davao Region ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan at pakidlat pagkulog na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang Metro Manila po, ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Gitnang Luzon ay inaasahan pa rin natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pakidlat pagkulog. Ang Metro Manila po, hindi po, yung pong taas ng Northern Luzon ay makakaranas po lamang ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pakidlat pagkulog sa araw pong ito. At ang tinatayang agwatang temperatura sa araw pong ito over Metro Manila ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. At doon po sa mga naninirahan sa malapit po sa low pressure area, sa may bandang Visayas po at sa Northern Mindanao, akin po silang pinapayuhan na kayo pong lahat ay maging alerto, maging handa po sa posibleng pagdaloy ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na nga po doon sa mga naninirahan sa mga dalisdis ng bundok at sa mga mabababang lugar. Ito po'y aming payo mula dito sa Pag-asa upang kayo po ay hindi mapahamak, upang walang kapahamakang darating po sa mga kababayan po natin dyan sa Mindanao at sa Kabisayaan. Alright, maraming salamat po sa inyong payo, Mr. Mendoza. At higit sa lahat, maraming salamat sa inyong mga ibinahaging kaalaman tungkol sa ating panahon. Mga kababayan, nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Ngayon naman, alamin na natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw para sa araw na ito. Ang ating sunrise magaganap ng 5:40 AM, ang ating sunset ay magaganap naman ng 6:24 PM. Ang ating moonrise naman magaganap yan ng 3:16 AM, ang ating moonset ay 4:21 PM, may illumination po yan na 8%. At makikita natin ang new moon sa darating na August 7. Para naman sa ating tidal predictions along Manila Bay, courtesy of Namria, ang ating high tide ay 7:56 AM, magaganap po yan. Meron po yan taas na 1.19 meters, habang ang ating low tide naman ay 4:46 PM, may taas po yan na 0.12 meter. Marami pa tayong dapat malaman sa ating panahon, kung kaya't dyan ka lang at huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.